Maagang nagpahayag si Senador Risa Hontiveros na handa siyang maging standard bearer ng oposisyon sa 2028 elections. Pero sino nga ba ang tunay na oposisyon? At saan na ba lulugar ngayon ang leader ng Pink Movement na si dating VP Leni Robredo? Very important milestone para sa oposisyon at progressive movement ang naging pahayag ni Senador Risa Hontiveros na bukas siyang maging standard bearer ng grupo sa 2028 presidential elections. Yan ang pahayag ng political analyst at law professor na si Attorney Barry Gutierrez na dating spokesperson ni former VP Leni. Sa ginawa ni Hontiveros, naniniwala si Gutierrez na maagang mapag-uusapan at makakapaghanda ang oposisyon kung sino-sino ang mga posibleng kumandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa 2028. At least ngayon, nandiyan na yung pangalan ni Sen. Risa, maaga pa lang. At hindi niya tinatalikuran. Inaako na niya yung openness niya to being the nominee. Of course, early days pa to di ba? Madami pang pwedeng mangyari. Pero the fact na meron ng at least isa na prominenteng leader ng oposisyon na nagpahayag na siya ay bukas dito, ako tingin ko that will open the conversation para sa 2028. Also mark the start of isang mas organisadong proseso tulad nung nangyari going into 2022 para mag-come together yung iba't ibang grupo under the general umbrella ng oposisyon para among themselves mapag-usapan na sino ba talaga ang mga na-imagine nating pwedeng maging standard bearer for 2028. Ayon pa kay Gutierrez, maaaring masama rin sa usapan ang mga nagbabalik na sina Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan matapos ang kanilang naging second and fifth place finish sa nagdaang senatorial elections. Malaking bagay anya halimbawa na nag-number 1 pa si Bam sa maraming lalawigan at malalaking lungsod. So the fact na si Senator Bam Aquino really did very well sa areas na ito makes him a very, very strong candidate para pag-usapan kung pwede maging presidential or vice presidential candidate sa 2028. Si Senator Kiko rin naman, siyempre hindi natin pwedeng i-discount. Siya yung vice presidential running mate ni VP Leni noong 2022 at 'di ba number 5, 'di ba hindi yun hindi yun basta-basta simpleng panalo kundi a very very decisive win. So definitely yung tatlong pangalan na yan, si Sen. Risa, si Sen. Kiko at si Sen. Bam na incidentally ngayon magkakasama lahat sa Senado. So meron silang pagkakataon na lalong magpakitang gilas over the next 3 years. Isang major role pa rin ang nakikita ni Gutierrez para kay dating VP Leni dahil sa naging papel niya para maipanalo ang sinuportahang mga kandidato gaya ni Bam, Kiko at ang ML party list na pinangungunahan ni incoming Congresswoman Laila De Lima. Ako, patunay ito na yung political capital ni VP Leni even if she has decided to parang more or less retreat from yung national scene and focus on yung kanyang local constituency by being elected mayor of Naga City. Hindi pa rin nawawala, Parang siya pa rin talaga ang tinuturing ng maraming kakamping, na puso ng movement. So, going into 2028, ako tingin ko she will still play a major role. Kung hindi man siya mismo ang isa sa mga pangalan na mapa-float as standard bearer. Gayunman ayon kay Gutierrez, hindi anya sinasara ng pahayag ni Hontiveros ang posibilidad na maaaring makumbinsi pa rin si dating VP Leni na sumabak muli sa national politics.